Kumusta ba yung pakiramdam? Kasi actually, you're the target, no? How long na ba? Actually, dati pa eh, pero yung escalation mga more than 2 weeks ago na, no? Yes, sir. More than 2 weeks. Kumusta? Para sa akin, okay naman. Again, hindi na ako masyadong hindi na ako masyadong affected ng mga trolls sa social media. Kasi noong mga unang araw na tinatag ako ng Chinese Embassy, pag binasa mo yung comments doon, mas maraming normal na tao eh. Mga totoong tao na suporta sa akin. Nung nag-escalate na lang, because of the caricature nga daw na kinumplain nila after the diplomatic protest, saka lang mas dumami na yung trolls. Ibig sabihin, di ba, meron na talagang operation lang na paramihin yung trolls. And secondly, kapag naglalakad naman ako, for example, itong inattendan natin na National Day, wala namang nagmura sa akin dahil galit sa akin or dahil magkakagera or sinisira akong Pilipinas. Majority of those people in the government or even in private and even mga diplomats from other countries are supportive of what I do. So para sa akin, it's more than enough for me to know na these people, mga totoong tao, ay sinusuportahan ng pagtindig natin sa West Philippines. Pero just today, no, yung mismong spokesperson ng Chinese Embassy in Manila, naglabas ng kilometric statement, basically doubling down on the previous attacks by the deputy spokesperson against you. How do you respond to that? Alam mo, Sir Christian, para sa akin, kaya nga na sinabi ni Senator Ed, hindi ko alam kung diplomatic mission ba talaga ang ginagawa nila or trolling mission, di ba? So, hindi na ako, I choose not to respond anymore dahil repetitive lang eh. Although may dinagdag sila doon about the vaccines, nung panahon doon ng COVID, the impact ng tourism, the impact ng agriculture natin, yun yung mga isinumbat nila. But when it comes to their claims na I'm spreading rumors, I'm attacking Chinese government, all of this are founded on lies. Alam naman natin na for almost 3 years na ginagawa ko na to, lahat ng inilalabas natin sa media ay lahat yan may resibo. No? Meron tayong litrato, meron tayong video. At ang pinakamahalaga sa lahat, na paulit-ulit ko nga sinasabi, there were eyewitness accounts ng mga kasama natin sa media na nag-report, na nagpatunay na merong harassment, na pangbubuli ng ating Coast Guard at ang pangwalang hiya ng karapatan ng ating mga islang Pilipino. Tsaka binabasa ko ito. No? Actually, ito yung statement ng Chinese Embassy today. Sorry, I can't help but say or blurt it out na ang kapal ng mukha, no? Grabe. I'll try to simplify it for our viewers, sa mga nalilito. No? Walang rightful claim on China to begin with sa ating bakuran. Okay? We have this arbitral award in 2016. Sila yung nananakop sa atin, sila yung nang-aabuso, nang-i-encroach, nang-haras, pumipigil sa atin para exploit yung ating sariling resources kung saan meron tayong sovereign rights sa ating easy. Okay? Tapos, pag pumalag tayo, bigla tayong babatuhin ng tinatawag na, teka muna, dapat makipag-usap ka ng maayos. You have to be friendly. How can you be friendly with a neighbor that has been trying to abuse you or is actually abusing you? Has been abusing you over and over again. Tingin niyo sana hindi mawala, no? Yung sa mga kababayan natin, pag binabasa itong mga gaslighting messages coming from China. Tapos dito, no? Actually, the embassy tried to turn the tables on you. Para ikaw pa yung, nagpapakalat ng fake news dito. Ayun, nakalagay. According to incomplete statistics in 2025 alone, Tarela posted 195 Facebook posts attacking and smearing China. Grabe, no? Attacking and smearing China. 195 daw ang na-post ko. Ibig sabihin, kasama dito yung mga insidente na na-publicize ko. And they deem as smearing. Yes. And the attack to the People's Republic of China. Ibig sabihin, they are denying that all of these incidents are actually accurate, ni-report at nailathala ng napakaraming media friends natin. Pero nga, nagkaroon ba na escalation din sa personal trolling against you lately, no? Yes. Over the past few days? And alam mo, Sir Christian, ang kinalulungkot ko, no? Yung mga trolls, parang natanggap ko na yan eh. Na parang, trolls yan. Siguro kailangan niya ng pansaing ng kanin ngayon. Okay na lang din kasi may nabuhay tayong pamilya, natulungan ng ekonomiya ng Pilipinas. Kasi kaya lang nabayaran ng China. Para sa akin, okay lang eh. Hindi ko iniinda ang mga soulless trolls. Ang iniinda ko, yung mga tao na alam mong social media influencer
na mayroong muka, may pangalan, at alam nating nandyan talaga. And yet, meron pa rin silang confidence na sabihin na kasalanan kasi ni Commodore Tariela yan. Ba't kasi siya gumawa ng caricature? Oh. Hindi ko magets yung ano na yan yung argument na yan na dahil sa caricature, sabihin na natin, may caricature. Ang tanong ko dyan, yung caricature ba na yun enough for the Chinese government to say na, oh, well compensated na kayo Yung ginawa namin pambababoy sa karapatan ng mga istang Pilipino, pangaharas ng Coast Guard, paninira ng barko nyo na ilang beses na namin binangga at winater cannon, quits na tayo. Kasi si Commodore J, gumawa ng caricature. Di ba? Yeah. Ganun yung argument na gusto kong i-highlight na nasan ba ang logic na po? Gumawa ng caricature I don't know whether you're at liberty to talk about this, no? Pero naglabas ng proposed resolution itong si Senator Amy Marcos na hindi pro-China, Naulit ko lang hindi siya pro-China. Baka nagkakataon lang na parang pabor sa China yung mga kanyang pagkilos, no? Meron sa kanya nakalagay sa resolution, call upon all government officials and employees to maintain circumspection in language and action and to uphold the highest standards of professionalism in public communications and exchanges with foreign governments and diplomatic missions. Ang hirap hulaan, no? Parang hindi naman ikaw pinapatamaan dito. Well, alam mo, Sir Christian, kung mapapansin mo, lahat ng press releases natin, talagang carefully written yun. No? And hindi lang carefully written, lahat ng insidenteng inilabas natin, meron tayong mga videos and photos. May resibo. Kumbaga, may resibo. Ang pinanghinan naman ng Chinese embassy is yung caricature. Supposedly pero kung may bagong reading dun parang ginagamit lang nilang dahilan. Yes, yun yung ginagamit nilang dahilan. Other than that, wala naman akong maalalang undiplomatic, unprofessional, mali ang paglalabas ko ng mga insidente. Again, all of those press releases were written professionally in a very formal fashion. Okay. Ito tsaka isang medyo actually nakakagigil dito sa resolution ni Amy Marcos. The temerity to attack or to actually try to censure Philippine government officials from actually defending our sovereignty under the guise of claiming na dapat circumspect nyo, dapat you uphold the high standards of professionalism. And quiet si Senator Amy pagdating dun sa panggagago, pambabastos na sagot ng Chinese Embassy in Manila. Ilang sa Hindi mo ka lang galawin yung baso. Okay.